mga kamalasan na nangyayari sa ating bayan na nasa bingit ng kamatayan sa pagkakaparalisa. Wala na ba pag-asa, lahat magkaisa, kahit mga paniniwala ay magkaiba. Tangina na mga wala na bang iba, puro na lang bakubalang barubal ang ating mga pinuno na wala ng iba pang ginawa, kundi ang magsugal habang tayo'y binabaha. At isa pa, lahat tayo bakit ba nagka-nurse? Nanginig bang bansa kahit pa magka-SARS? Dahil sa buwis, sahod ay baliwala, kaya pala nangangayayap kaya papatigaga sa aming tahanan na wala nang makain kundi dilata. Kailangan ko si Peter Pan at ang kanyang diwata. Wala akong kinikita sa dami ng pirata na lahat pinapatulan at walang kinikilala. Bakit di mapaalis ng pulis? Hindi ba kaya? Di ba dapat ang pirata takot sa buhaya? Di ako naniniwala na ako'y malaya. Sawa-sawa ka na ba sa mga kamalasan na nangyayari sa ating bayan na nasa bingit ng kamatayan sa pagkakaparalisa? Wala na ba pag-asa, lahat magkaisa? Sawa-sawa ka na ba sa mga kamalasan na nangyayari sa ating bayan na nasa bingit ng kamatayan sa pagkakaparalisa? Wala na ba pag-asa, lahat magkaisa? Sino may bayag? Tara makisama ka, sumama sa amin, sabay-sabay tayong makibaka laban sa mga sugapang walang ginawa kundi magpayaman gamit ang pera na dapat ay sa bayan. Sino bang kalaban kundi itong mga politikong walang ibang inisip kundi sarili lamang? Abala sila sa pagpapayaman habang nasa kritikal na kalagayan ng ating bansa. Sila na pahiga sa higpit ng sintro, hindi na makahinga sa gulo ng sitwasyon. Ang dami nang sumasawsaw kaya tuloy katotohanan lalo lang lumalagnaw. Kahit madami na ang tao ang umaayaw, patuloy pa rin siya sa pagsayaw. Kaya naman ayoko nang bumoto, nakakawalang gana na ako mismo ang ipapalit, ganun din at kagaya niya. Sawa-sawa ka na ba sa mga kamalasan na nangyayari sa ating bayan na nasa bingit ng kamatayan sa pagkakaparalisa? Wala na ba pag-asa, lahat magkaisa? Sawa-sawa ka na ba sa mga kamalasan na nangyayari sa ating bayan na nasa bingit ng kamatayan sa pagkakaparalisa? Wala na ba pag-asa, lahat magkaisa? Bakit ba mga kanta natin ay laging panatan? Magpakasaya tayo para maiba naman. Puro debate kung sino pinakamatigas, tapos pag-aawayan pa kung may hip-hop ba sa Pinas. Magkaisa, ha? Asa ka pa men. Wala ka nang makain, gangsta ka pa rin. Ang sarap sa pakin. Mukhang mga tangan, dukhang walang alam. Kulang na lang ngayang magpataya na parang daga at pusang nagkrusang daan. Sus naman, puro na lang hus naman. Hiwa-hiwalay na parang sinargo ni Bustamante. Di ba wag mo kong husgahan? Pre, di ka papalakpakan ng mga lasalista, tapos ay ngangaratan ka ng mga rakista. Kulturang mas watak-watak pa sa ating mga isla, tapos ay guguluhin mo pa, taragis ka. Sawa-sawa ka na ba sa mga kamalasan na nangyayari sa ating bayan na nasa bingit ng kamatayan sa pagkakaparalisa? Wala na ba pag-asa, lahat magkaisa? Sawa-sawa ka na ba sa mga kamalasan na nangyayari sa ating bayan na nasa bingit ng kamatayan sa pagkakaparalisa? Wala na ba pag-asa, lahat magkaisa? Sawa-sawa ka na ba sa mga kamalasan na nangyayari sa ating bayan na nasa bingit ng kamatayan sa pagkakaparalisa? Wala na ba pag-asa, lahat magkaisa? Sawa-sawa ka na ba sa mga kamalasan na nangyayari sa ating bayan na nasa bingit ng kamatayan sa pagkakaparalisa? Wala na ba pag-asa, lahat magkaisa? Sawa-sawa ka na ba sa mga kamalasan na nangyayari sa ating bayan na nasa bingit ng kamatayan sa pagkakaparalisa? Okay, so siguro magpunta tayo sa criticize ba o ano? Um, kung anong pinapahiwatig ng music na yun. Nung una ko siya napakinggan, parang yung chorus yung nag nag-imitate sa attention. Stick Figas, right? Okay, yung lyrics na wait, nag-notes ako eh. Yung sawang-sawa ka na ba sa mga kamalasan na nangyayari sa ating bayan na nasa bingit ng kamatayan sa pagkakaparilis, which nag-translate to, ang tawag dito? Ano Tagalog? Tired of the misfortunate happening in our country. No, and then, ayun. And then, yung nakita ko din dun sa buong music, I see
na brutal diagnosis siya of ano nangyayari sa bansa natin. And then, ano, parang malapit din siya sa corruption as I see. And then, meron tayong mga leaders na nag-treat ng mga funds natin like casino, gambling, of our future away. While yung mga ordinary people is mga nalulunod sa baha, right? And then, yung that what I found really brilliant about my assigned song is hindi lang government yung sinisisi. And then na-realize ko din na yung tawag dito, yung own crab mentality natin is yun yung parang nonsense and then sabay-sabay tayo magtulungan at lumaban, no? Tinatawag ko na siyang huge up call, no? And then eto na, gusto ko din ano, i-connect yung last lesson natin which is panitikan hinggil sa kahirapan or literature regarding poverty. So to be completely honest, when I hear this word literature, I usually think of thick old books or classic poems. And then my understanding of our lessons made me realize that a rap song like Critical, it's just modern form of the exact same literature. And then when I compare the two naman, yung kahirapan and yung song na yan, which is hin, hindi naman ako familiar and in, in short, hindi ko din siya maintindihan and yun nga, hindi ko gusto di ba? So, yung the biggest contrast I notice is just how it delivered traditional literature can sometimes feel formal or hard to digest because of the deep vocabulary rap. On the other hand, it is raw, it uses the language of the streets. Yun. Tama nga. So, walang sugarcoat or anything na nangyari doon sa song na yun and I think make it so much easier for our for ordinary people and the youth to understand. So, wala namang oo nga. So, to wrap up my analysis which is overall na isinasabi ko. So, so na-prove sa akin na etong art and music are powerful tools. So they are the modern panitikan of our generation. So as a IT student, this song challenged me, it mads me, and realized na we shouldn't just sit back and watch our country and stay in this critical condition, which is yun nga madaming hindi natin nanonotice na ninanakawan na pala tayo, di ba? And then, and of course, we have to be aware, we have to be demand better, and we have to do our part no matter how small it is. Right? So, yung next na analysis naman is si Trisha May Lantican. Okay, next. Okay. So, para sa akin yung Kantang Kritikal, para siyang message na nagpapakita ng katotohanan sa salamin ng estado sa Pilipinas. So, hindi kasi ako medyo nag-focus din sa lyrics niya, hindi ko siya medyo maintindihan dahil sa ang bilis ng rap, 'di ba? And nasa focus ako sa ano ba yung
pinopoint nila, which is yung sa gobyerno. So, parang pinapakita nila yung ugat ng kahirapan ng Pilipinas. Imbis na yung tao yung ibig sabihin, imbis na yung tao yung may kasalanan, sinasabi na korupsyon ng gobyerno pala. Kung sino pa yung mismo dapat nagpapagaan ng kabuhayan natin, ganyan-ganyan, kasi diba nagbibigay naman tayo ng taxes. Imbis na mapunta sa atin yung binibigay natin, ginagawa pa nilang negosyo yung kaban ng bayan. So, I think ginamit nila talaga yung genre na hip-hop, hindi para sa maging aliw lang siya. Parang hindi lang siya pang pukaw para sa mga makikinig. Ginawa nila yun as a way para i-relay yung message nila. Kasi 'di ba, maraming way para mag-spoke ka sa mga problema ng mamayanan para sa gobyerno, 'di ba? Pero mas pinili nila yung kanta kasi ayun yung mismong ayun yung ano nila alam nila na mas mas mabibigyan ng pansin kaysa sa mag-post-post ka lang. Kasi if you think about it, halos 7 years na yung kanta pero hanggang ngayon nakaka-relate pa rin yung mga tao, 'di ba? Ibig sabihin halos walang naging improvement sa government or sa pamumuhay ng mga tao. So, yun lang. Next is na magsasalita. Um, okay. So, napansin ko lang sa kanta ay hindi lang nila criticize ang government pero ang tao din ng Pilipinas, right? Doon mismo sa title ng kanta, critical, yung sinerch ko, ang album na yun ay galing sa album pangalan ay Critical Condition. So, talagang inaano na, like sinasabi nila na critical na, like alanganin ng kondisyon ng like ng bansa natin. Hindi lang dahil sa gobyerno, kasi dahil din sa mga tao. Nilakop ko yung lyrics, may nakita lang ako na line, makasulat ay, magsugal habang tayo ay binabaha. Na ano ko siya kasi nung binabasa ko yung module ng isang araw, nag-stick out sa akin yung kawalan ng disiplina. Bakit like bakit nga ba like tayo like ganun pa rin, like gets ko naman like yung point na magsasaya pa rin kahit ano nangyari, pero hindi na like nababawasan ka pa rin kasi like nagsusugal ka pa rin, nababawasan ka ng pera kahit yung sitwasyon mo like napaka-dire na like ganun. Yun lang napansin ko. So, so yep, overall good song. Hindi ako siya nakikinig ng like, hip-hop, rap, gano'n. Pero I think na maganda yung message at gusto na lang iparating ng band. Moving on po sa ating next speaker, Miss Ronpe. Well, kung susuriin naman natin yung message ng kanta, napakalaking sampal nito sa katotohanan. Kasi yung title na critical, like literal niya na ina-interpret yung critical na kondisyon ng ating bansa. Sa lyrics pa lang nabanggit ng yung mga nurses ay pinipiling mga ibang bansa or yung mga pamilyang walang makain kundi delata na lang. Kasi sobrang liit ang sahod. Kung patuloy na ang pagnanakaw ng sa pwesto na tinatawag nilang mga buwaya, yung buwaya is yung mga nakaupong kataas na wala na ginawa kundi mangarap na mangarap. So, kung ikukumpara ko ang kantang ito sa huling lesson, kung saan pinag-usapan niya issue ng kahirapan, bakit maraming Pilipino ang mahihirap dito, makikita natin na sobrang konektado sila. Pareho nilang pinapakita ang hirap ng buhay ng mga ordinary Pilipino. Pero ano ang kakaibahan o contrast nila? Sa huli ng ating lesson, tinalakay natin ang kahirapan bilang isang malaking social issue o sitwasyon. Pero dito sa kantang critical, tinumbok nila kung anong ugat, kung bakit madaming mahihirap, at yun ay ang korupsyon at pagiging gahaman ng mga may kapangyarihan na nakaupo. Sabi nga sa kanta, ang mga nasa itaas ay walang ginawa kundi magpayaman gamit ang pera na dapat ay sa bayan. Habang ang tao sa laylayan ay nagdurusa, yung mga mahihirap dito sa Pilipinas. So, kung ibabasa natin ang kantang ito sa mga balita ngayon, nakalungkot isipin na sobrang timely and relevant pa rin niya kahit ilang taon nang nakalipas. Hanggang ngayon, laman pa rin ng balita ang inflation o yung walang tigil na pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
Kaya nung sinabi sa kanta na walang makain kundi delata, ay totoong-totoo pa rin kasi kahit ako nararanasan ko yan eh. Kasi syempre, ang mahal na talaga yung bilihin. Laman din ng mga balita, ang healthcare workers natin na nag-a-abroad kasi sobrang baba ng mga kinikita ng mga nurses kahit sobrang kahit 12 shift a day, sobrang baba pa rin. Kulang na kulang pa rin talaga sa suporta at sahod nila. Syempre, dapat itaas yun, di ba? Di nawawala ang headlines araw-araw sa iba't ibang issue ng corruption. So, para sa akin naman, di ako nakikinig ng mga Tagalog na kanta eh. Kasi parang ang hindi lang siya okay kasi since yung new generation ngayon, alam mo na yung mga lyrics, parang tanga. Pero ngayon, yung kantang to, ang lakas ng impact ng lyrics para sa atin kasi nakaka-relate tayong lahat. So, for the next So, as for me, no, hindi naman ako talaga interesado masyado sa mga music na ganito. Pero as I grow, no, dati kasi yung mga music natin is about the life lang ng mga tao, like mga love life, gano'n. For now, kasi parang ang dami talagang bumabalik na music. Kagaya ng mga 2010 music, no, tapos sa mga corruption. So parang ah matik talaga, bumabalik talaga yung mga music. So unti-unti natin nalalaman na may nangyayari ngayon talagang mali sa Pilipinas. So for me kasi ang song na ito, no, yung kay Stick. Stick. Ang song na ito para sa akin, parang nagpakita talaga siya ng first of all, serious picture, no, yung parang sila dito, nag-opera, no, like tungkol sa mga problem ng nangyayari sa society, like instead na maging siya, entertainment, no, may ginagamit din yung music na 'to sa ipahayag or ipahayag yung mga naoobserbahan ng mga tao at criticism tungkol sa social condition. Then yung title mismo, yung critical condition, parang siya, for me nagpapahiwatig siya ng napakaseryosong sitwasyon sa ang society ay hindi lang pala dapat ini-ignore, no, ang mga problems dito, no, like na-mention nga kanina, yung kung ano yung mga problema ngayon sa Pilipinas o sa lipunan natin na nakakaapekto dahil sa mga gawa ng mga gobyerno. So one of the important things of the song, like in is social and political problems. Like pinapaisip tayo tungkol sa sa mga issue tulad ng corruption, no, poverty, uh, inequality and difficulties na naranasan ng ordinaryong tao. So yung the song din kasi nag-encourage din siya sa mga tao like beyond what is happening on the surface. Yun yung parang napansin ko lang. And then, yung question kung bakit patuloy pa rin ang problema, yung mga problems na ito, I think kasi patuloy kasing parang hindi lang nag-improve, no, yung Pilipinas, kundi nag-improve yung mga tao na I think mas better na gawin ng mga gobyerno to, like magpayaman na magpayaman kasi wala naman silang pakialam eh. Like mabuhay lang sila sarili nila kaysa isipin nila ibang tao. Like may iugnay rin natin sa sa mga previous lesson natin tungkol sa paano siya nagre-reflect sa from the start. Like yung art and music, no, yung music and society, like our lesson about critical condition, like nagpakita talaga siya ng paano ma-express, no, ng mga tao yung yung experience and then opinion or pwede rin frustration. However, mas direct yung mas critical ang approach ng song dahil focus ito sa mga problems na directly na nakakaapekto sa mga tao at sa society. So since one of the difference is the yung previous lesson may have focus more on siya, understanding and siyempre appreciating art, while this song, no, it use music as a form of social criticism. Hindi lang ito pinapakita talaga yung kung paano nangyayari yung in-encourage din tayo nitong maging isip critically tungkol sa cause and consequences ng problem ng mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Another important aspect is the impact of the song of its listener, like us, no. May message ko siya, like the message can make people more aware of the issues and around them. And then pinapaalala din ito kung sa atin bilang members ng society, hindi natin siya dapat basta
tanggapin ang mga problems na parang normal lang. Like, we should learn to question or understand and when the possible contribute to the positive change. Then overall, no, I think critical condition is more than just a song. Like, it is a form of expression din and social commentary. Like, ginagamitan nito ng ang music para i-reflect ang reality ng society. At syempre, ayun, para sa mga listeners, maging more aware sa mga nangyayari sa paligid nila. So, yun. Then, sa question din kasi, paano din natin siya nako-connect dun sa lesson natin? Like, from the last discussion. Like, for me kasi, connected talaga tong song na to sa panintigan dahil pareho yung pareho nilang ginagamit ang salitang mensahe. At malikaing paraan upang maipahayag yung mga ideya tungkol sa lipunan. Tulad ng panintikang katay parang nagsisilbing paraan upang magbigay ng puna o kaya magmulat ng kamalayan at magpahayag ng salubin tungkol sa mga isyong panlipunan, gano'n. So pinapakita nito yung music na meron siyang music at literature, no? At parehong makapangyarihang paraan upang maiparating yung isang mensahe at mahikayat din yung mga tao na maging mas aware sa mga nangyayari sa kanilang paligid. So, yun lamang. Next po. Yung sa akin naman, siguro yung critical analysis ko dun sa kanta tsaka sa last lesson na panitikan hinggil sa kahirapan. Yung mensahe nitong itong dalawang to ay yung kanta. Yung kanta nakatun sa kalagahan ng pagiging mapanuri. Pinapakita nito ang kritisismo ay mahalaga upang may pakita ang mga mali at may tama ito. Kaso nga, yun yung sabi ni Trisha, 7 taon na yung kanta. Kaya siguro wala nga sa ating yung problema nasa mga nasa mga namumuno, guys, sinabi to sa kanta. Tapos yung sa compare and contrast naman, yung pagkakatulad nito sa last lesson, parehong tumatalakay sa panitikan bilang salamin ng lipunan. Tapos yung pagkakaiba naman, ang pagkakaiba naman nito ang kanta ay gumagamit ng musika at ritmo upang palalimin ang mensahe. Samantalang ang panitikan hinggil sa kahirapan ay nakabatay sa pagsusuri ng teksto at konsepto. Sa kabuuan, ang critical ay hindi lamang isang awitin, kundi isang panawagan. Pinapakita nito na ang kritisismo ay mahalaga sa lipunan at ito ay kaagapay ng mga konseptong tinalakay sa panitikan hinggil sa kahirapan. Sa pamamagitan ng musika, mas nagiging buhay at mas madaling maunawaan ang kahalagahan at pagiging mapanuri ng mga tao. Ayun lang. Next. Para naman sa akin, yung tingin ko, kaya ginawa nila yung kantang critical ay para sa corruption sa pamahalaan natin. Binabatikos ng mga gumawa ng kanta nito, yung mga namumuno sa ating mamayan, tulad nung sa linya na tumatakbo ang ating oras ng pabalik. Kailan ba huli nating naging maayos ang lahat? Sabi dun sa kanta. Sinabi dito na parang bulok yung sistema sa Pilipinas. Pinapakita ang kawalan ng tiwala sa gobyerno. Kaya siguro maraming Pilipino sa atin yung nangingimang bansa. Tulad ng nanay ko. Dahil sa pangit na sistema dito sa Pilipinas, pinili niya na lang mag-ibang bansa kaysa magstay dito kasi nga sobrang bulok ng sistema sa Pilipinas. Yan. Parang ito yung ginawa nung mga hip-hop na gumawa ng kanta. Ito yung ginawa nilang way para ilabas yung sama na loob sa sistema sa Pilipinas. Pero yung problema ngayon, kahit ilang taon na yung kanta, wala pa rin nangyayaring maganda sa natin, sa bansa natin. Yun lang naman yung tingin ko. Good day everyone, I'm Sergio. Para po sa akin, ang kanta po critical ng Stickers ay tungkol po sa mga nangyayari sa ating bansa, sa ating paligid. And napansin ko lang po habang pinapakinggan ko po yung kanta ng critical is marami po silang sinasabi tungkol po sa kahirapan
sa gobyerno at mas lalo na po sa problema ng mga Pilipino. And kung may matutunan man po ako dito or kung may nagustuhan man po ako sa kantang ko, is ayun po yung naging diretsahan po sila sa opinion nila. Hindi nila tinatakot o tinatago yung mga problema na gusto nilang ipakita. Like, parang gusto nila pong ipamulat sa mga nakikinig o sa makakapanood po ng video na ginawa nila na kung ano po talaga yung nangyayari sa paligid natin. And para po sa akin, ang pinaka-message ng kanta ay dapat maging aware po tayo sa mga problema ng ating bansa. At hindi lang po tayo basta manahimik kasi bilang Pilipino po, kailangan din po natin magsalita minsan kasi karapatan po natin yun. And siguro po, kahit matagal na po itong kanta na to, kung mapapakinggan nyo rin po, masasabi nyo rin po na may mga problema pa rin po na katulad nito till now. And this song clearly shows that maraming Pilipino ang nakakaranas ng poverty and corruption. And this reflects the reality of Filipino professionals leaving the country because they cannot make a living at home. A direct result of poor governance and economic policies here in our country. So, yun. Thank you sa mga opinion nyo. So, yun nga pala. Napakaganda talaga ng mga opinion natin. So, nakikita natin dito na naiintindihan natin yung nangyayari sa panahon natin ngayon, yung mga sitwasyon ngayon na nangyayari sa gobyerno. So, napakaganda po ng ating mga opinion. So, plenty at very blessing din po sa atin na magkaroon tayo ng awareness sa paligid natin. So, yun. Thank you po everyone.